Tagal na masyado. Nabala pati ho, service namin. Ika doong mag-welding ng basa. May Ika trabaho. doong magpasila ng basa. Ayan mga kalingap at mga kasama, mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, welcome back po sa ating YouTube channel. Yan, sa mga bago, huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe po tayo. At shout out kay Ate Nelly, kay Ate Nansilim, kay Kuya Rolly, and Ate Marilyn, kay Mami Maria, and Kuya Trophy, kay Ma'am Quincy. Yan, shout out po sa inyo kay Ma'am from Ireland, sa mga anonymous sponsor po natin. At ito mga kalingap, huwag po natin kalimutan na suportahan ang ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, sa kanyang may bahay at Edna, kanilang masipag na anak Kalingap Rab. Yan, araw po ng Miyerkules. Ito po, dito tayo sa may Basod, Camarines Norte. Pupunta po tayo ng Barangay Mampili, Basod, Camarines Norte po, para sa final na pag-usap po namin ni Manong. Yan, ikikwento po natin kung paano nagumpisa yung pagpapagawa po natin ng sidecar para maintindihan po ng mga bago natin na mga viewers. Yan, shout out po sa inyo lahat. Ito mga kalingap, nag-umpisa po yung pagpapagawa po natin ng sidecar noong April 12, 2024 po. Yan, nagpagawa po tayo ng sidecar para pang regalo kina Jumart, kay Ate Nancy at kay Princess. Kasabay po yan ng paggawa ng bahay nila Jumart. Yan, nagpunta po tayo ng shop ni Kuya dyan sa may Barangay Mampili para magpagawa ng sidecar. Ang presyo po ng sidecar ay 28,000 po. Pag isasali yung mga upholstery, mga upuan, ay aabot ng 30,000. Pero kung ang kukumputin lang po natin yung sidecar, ordinaryong sidecar lang po ito, walang stainless. Ordinary lang po na sidecar ito. Ang kabuang halaga po ay 28,000. Yan, ng araw na yon, nakipag-usap ako kay Manong. Yan, tinanong ko kung magkano yung down payment. Yan, humingi siya ng 5,000. Yan, nilista niya doon 5,000. Andun yung pangalan ko, contact number ko andun po. Yan, pagkalipas ng halos isang buwan, bumalik po ako doon. Kita natin yung ating sidecar, hindi pa talaga siya buo. Kumbaga ano pa lang siya, kalansay. May mga nakakabit na rin na kaunti sa gilid. Pero kung tutusin natin, asa kung pa po yun, nasa mga, sabihin natin na mga 45% pa yung paggawa ng sidecar po natin. Pagkatapos po nun, after mga 2 weeks siguro o 3 weeks, nagbalik po ako doon ulit. Tapos sabi ni Kuya, aapurahin na daw yung sidecar natin. Kaya si Kuya ay humingi ng 15,000. Andun naman po nakalista, 15,000 yung kanyang hiningi. Tapos sabi ni Kuya, bibigyan na kita ng mahaba-habang panahon para pagbalik ko tapos na yung sidecar, kasi naghingi na siya ng 15. Pag i-plus po natin yung down payment ay nasa 20,000 na po. Pagbalik natin na mga after kasi may sinabi siya mga halos isang buwan din. Pagbalik ko doon, kuwan pa rin yung motor po natin. Hindi na rin siya kalansay pero nasa kuwan pa. Nasa mga 60% yung motor po natin. Ang sabi ni Kuya, yung sa napag-usapan po namin, kasi naging siyang 15, hinabahan niya na yung araw, halos isang buwan. Pagbalik ko doon, ang sabi ni Kuya, pasensya na daw kasi sa ibang motor daw niya, sa ibang sidecar, ibang sidecar daw niya na ikabit yung budget na binigay po natin. Kaya doon na po ako nagtaka. Imposible kahit sino naman na naggagawa ng sidecar, kahit gaano kadami yan, may kung po yan, may number yan. Alam mo kung kanino bawat sidecar na yan. Kaya yung gano'n na nangyari para sa akin ay parang palusot na lang ni Manong or alibay. Kaya binigyan ko ulit siya ng pagkakataon. Halos linggo-linggo nagpupunta ako doon. Ang sabi ni Kuya, may ulayan na tayo. Ang ibig sabihin ng ulayan sa Bicol, ang ulayan po kasi po yung ibig sa Tagalog pala ay may usapan na, may ulayan na daw kami. Tapos after na mga isang linggo ulit, nagpunta ako ulit doon. Sabi niya,
Sir, may usapan na po tayo. Puro ganun yung kanyang bungad sa akin, may usapan na daw. Puro may usapan. Pinagbigyan ko na si kuya, ang tagal ng panahon na hanggat umabot na siya ng 3 months. Sa pabalik-balik tayo doon, wala nang nababago doon sa motor po natin. Tapos tinawagan po ako ni kuya. Siguro nakadalaw o tatlo siyang tawag sa akin na dalhin na daw yung motor para i-align. Kaya nagpunta po kami din ni Jumark ni Ate Nancy Lunes. Tinala po namin yung motor, tapos si kuya humingi ng 3,000 para pang masilya. Sabi ni kuya, sure ball na daw 3 days may ilalabas na yung sidecar po natin. Pagbalik namin ng Miyerkules, yung sidecar wala talagang naidagdag, pero yung motor mayroong naikabit doon na mga ilang pirasong bakal para siguro yun ang idudugtong sa mismong sidecar natin. Kaya na-disappoint po kami ni Jomart kasi yung inaasahan po namin na 3 days hindi man lang na masilyahan, wala man lang naidagdag doon sa chassis niya. Hindi man lang nila nalagyan ng mulye, hindi nalagyan ng sahig, hindi nalagyan ng sidewell. Yan ang kinakasama din ng loob namin kasi inabala niya na ako, lalo na sila Jumark, inabala niya kasi yung mga tao ay nagsusumikap naman na magtalok. Yan. Yun po yung nangyari hanggat nagkasagutan na si kuya. Ang inaantay po natin, humingi man lang sana ng pasensya para bigyan natin siya ulit ng panahon para tapusin yung ating sidecar. Kaya doon na po nagkasagutan na kami, sila Jumark, Ate Nancy, nagkaroon na ng kumbaga sakitan ng loob dahil sa mga salita. Yan. Tapos sa mga sumusunod na araw, gusto ko talagang maklaro kung kailan matatapos yung sidecar kasi hindi ako kumbinsido doon sa naging rason niya nung nagkasagutan po kami. Kaya nung pinuntahan ko si kuya, sabi niya wala daw silang pinanser. Yun yung sinabi niya sa akin. Kaya yun ang isang problema nila, hindi matapos-tapos yung motor. Pero ang sabi niya may usapan na. Tapos doon nagkasagutan na naman kami. Hindi kami nagkakaintindihan ni kuya kasi meron siyang tinatago. Meron siyang tinatago na sekreto. Siguro mataas yung kanyang pride, ayaw niya siguro mapahiya. Hanggat sinabi niya na sa barangay na kami magpunta kasi hindi na daw kami nagkakaintindihan. Kaya nagpunta kami ng barangay. Nung huling usap po namin, punta kami ng barangay. Una, hinarap kami ni sekretary. Kaya nakita nyo sa video, doon po kami nagpapalitan ng sa side niya tsaka side ko, opinion nila mag-ama. Papalitan kami doon. Pero pinaupo naman po kami ni kapitan kasi tinawag nila si kapitan. Nagpunta kami doon, nag-usap po kami. Tinanong si kuya kung ilang buwan yung kontrata. Sa kontrata pa lang talo na si kuya kasi ang kontrata niya 1 buwan, 3 months in 10 days na. Sobra-sobra na. Tapos tinanong si kuya kung kailan niya tatapusin. Kamot siya ng ulo eh. Kamot din yung anak niya, palusot nila, may sakit siya, may sakit yung kanyang anak. Sa madaling salita, nagtuturoan na yung mag-ama. Tapos ang isang napansin pa ni kapitan, na yung kanyang anak ay tumatawa. Sabi ni kapitan, parang wala kayong respeto, parang natutuwa pa kayo sa ginagawa nyo. Yun, doon natamimi yung anak ni Manong. Tapos nagkaroon po ng agreement kasi sabi ni kapitan dapat maayos to, hindi na makarating sa ibang sangay, kuwari sa police station o kung saan. Kaya tinanong ni kapitan kung kailan nila tatapusin. Ang sabi ng mag-ama, 1 week ang binigay nila kay kapitan na tatapusin. Ang pinirmahan nila doon ay July 29. Ang pinirmahan po nila doon, nagpirma si kuya, nagpirma rin yung kanyang anak para yun yung talagang matibay na kasunduan. Natatapusin nila yung unit natin, kung hindi ay gagawa na ng aksyon si kapitan. Ngayon, pagkatapos po nila nangako, nagpirmahan doon, bago kami umalis, umamin din po sila, umamin yung mag-ama. Unang-unang umamin si kuya na sabi niya yung agreement na 29 hindi daw talaga matutupad yun. Hindi daw nila matatapos yung sidecar natin kasi ito yung hindi maamin po ni kuya sa kanyang sarili. Hindi niya matanggap
masyado siyang mapangkatas. Hindi niya masabi sa atin na wala na talaga silang budget para sa ating motor. Kung ako naman po ay talagang gigipitin ko sila, ay kaya ko silang gipitin. Kasi wala na pong budget. Tapos si kuya sabi niya, kung maaari daw, i-full payment ko na daw. Kahit saan kayo pumunta na pagawaan ng salamin, pagawaan ng kung grills, o gate, o ganyan na sidecar, o sakyan, wala po kayo makikita na full payment. Ngayon sabi ni Kapitan, kung ano yung sinumpaan nyo dyan, dapat tuparin nyo yan. Kamot sila mag-ama. Kumbaga, parang nagtitinginan na lang sila. Kulang na lang magmakaawa sila sa akin na i-full payment ko na. Hindi ko na inintay na mangyari yon na magmakaawa sila sa akin na i-full payment. Kasi tulad ng sabi ko, nakakaintindi po tayo. Malawak ang ating pangunawa, mahal natin ang ating kapwa. Pilipino po tayo mga kalingap, kapwa Pilipino po natin yung mismong gumagawa ng sidecar po natin. Kapwa po tayo Pilipino, ayaw ko silang gipitin. Ayaw ko magkasamang kami ng loob, kaya ako na lang ang nagboluntaryo na sabihin kay Kapitan kay Kapitana Rowena na, Kap, ayaw ko silang gipitin. Sabi ko kay Kap, intayin po ninyo ang sweldo ko. Kasi ang hawak kong budget ay kukunti. Kasi meron po tayong mga ibang sinusuportahan. Kaya sinabi ko kay Kapitan, 24 or 25 babalik ako sa kanilang barangay para doon iabot po yung pang full payment po natin. Imagine po ninyo, kung ibang tao yan hindi niya ipo full payment. Gusto ko lang na hindi na tumagal yung usapan, ipo full payment po natin ngayong araw, July 24. Dala na po natin yung pambayad kasi meron din po tayong sinahod, kahit papano, kahit konti ay meron pa rin na pumasok. Kaya pupuntahan po natin, sana payagan tayo ni Kuya na i-update po natin yung sidecar doon ngayong araw. At sana payagan tayo ni Kapitana na makapag-video sa loob, kasi wala naman na mangyayari na sagutan. Ang kukunan ko lang doon yung pag-abot ng pera. Tapos sana si Kuya meron man siyang masabi sa atin bilang umintindi sa kanya. Sana meron siyang sabihin na ikagaan din ng loob ng mga nanonood sa atin, mga nagtitiwala sa atin. Sana baguhin niya yung kanyang ugali. Hindi pa huli ang lahat. Alam ko, lahat naman tayo ay nagkakamali. Kailangan po natin na ituwid habang may panahon pa. Sana Kuya, humingi ka ng pasensya para hindi naman masira yung shop mo. Kasi totoo lang, hindi ko sinisira yung pwesto nyo. Kayo yung sumisira, kasi bilang customer, dapat marunong po kayong tumanggap ng customer. Kahit alam natin na mali yung customer, kasi customer yan. Pag hindi mo yan inasikaso, mawawalan ka ng customer, di ba? Paano yan babalik sa'yo kung na-disappoint na doon sa sa unang nangyari? Sana ito, payagan po tayo ni Kap. Yan, tara mga kalingap, mga kasama. Punta na po tayo doon para matapos na po yung ganito na usapan. Sana ang next na vlog ko na lang yung pagkuha po namin ng sidecar. Yan, tara mga kalingap, punta na po tayo doon. Ayan mga kasama, malapit na po tayo sa pwesto ni Kuya. Yan, may mga nakatambay po dito, mga nagpapagawa ito, mga nagpapa-repair. Yan po. Yan, abalahin natin si Kuya saglit. Yan, huwag niyang kamutin ang ulo niya. Kita lang niya yung service natin, nakamot na siya ng ulo. Yan, dito na po tayo. Natin si Kuya. Sasabihan na rin natin na bibigay ko na yung pera. Asa yung sabi ko ito? Ito yung sabi. Okay lang, videohan ko yung sidecar. Unong baga-skater, pati yan, pati Yung mga kasama. Ito po yung sidecar natin. May masilya na. May masilya na po ito. lang, ano daw yan ang kwenta, nagpakal na ako kaso hapon. Kuya,
Ay na ito. Ay na Bison. Kaya ba di? Bison. Habitan ko na lang. Si... Dito na yung masilya. Okay. Ah, ulit pala. Para makalabas na rin po Habitan ko ito. lang yung makina mo. Iyo. Dahil pag mayo ka ng gawa lang. Ito Yan yung, manini pa rin mo manini. ito yung mga ibang gamit niya. Nakaandar yan. Ito yung para sa ano po ito. Para sa motor. Nakaandar yan. Yan po. Kinuha niya lang. Tapos yun yung para sa gulong side wheel yun po. Ay, mayo ko lang kulitin dyan ay. Yun po yung para sa gulong. Yan. Ano yan? Karburador. Yan. Iba. Mag-usap na lang kami ni Kuya doon. Ano na kinuha niya? Stator. Yan. Ayan. Mauna na ako doon Kuya, sunod na lang kayo. Ayaw. Sige naman. Habitan ko na lang yan. Ayan mo na lang kami pa deo. Oh. Helmet. Ayan mga kasama. Kita na po natin yung pinapagawa natin. Doon na tayo sa barangay. Susunod na rin si Kuya. Masunod ka na po doon. Sige. Nasa nga rin pagkapakala ko niya. Sige lang. Malamay. Mga kasama. Malamay kayo niya una. Ay sige lang po. Yan si Kuya. Mamotor na rin. No? Doon na kami magpipirmahan sa barangay. Yan tara mga kalingap. Doon na po tayo. Sundan na natin si Kuya. Meron naman siyang motor. Ito po tayo sa may barangay ng Poblasyon 1, Basod, Camarines Norte. Yan po. Para mga kalingap. Ibibigay po natin yung 5,000 para full payment na po tayo. At matapos na po yung yung sidecar natin. Wala naman tayong ibang hinangad kundi matapos. Yun lang Na yan sa ano yun dito lang sa akin. Dito po tayo sa opisina ni Kapitana Rowena Ramirez. Yan, magandang tanghali po Kap. Okay lang Kap na mag-cover tayo dito. Sige sir, ano lang naman yan. Yan. For our eyes only. Taga agreement lang naman po ito. Okay. Ito na po. Tulad po nung napagkasunduan namin ni Kuya Kap na yung kakulangan ay Ano ibigay ko nga na na, po. tatay yung first name mo tay? Tatay Jimmy? Okay. Si Tatay Jimmy po andito ngayon. Mm. Regarding doon sa napagkasunduan natin last, anong araw yun? Today is Wednesday, so yesterday? Opo. Opo. So napagkasunduan po na, is it yesterday or Monday? Monday. Okay. Monday po yun, last July 22, na dito po magbibigay si Sir Salvador Tabinas Salvador po. Tabinas Opo. ng 5K. 5K. Bali ko na po. Yung full payment na po Kap ngayon. For payment yung balance doon sa pagpapagawa niyo po ng sidecar, right sir? Opo. Para maayos na rin po. Para maayos na rin po yung kakulangan din doon sa motor. Okay. So, what's next po after this? Si Kuya Jimmy ang magsasabi sa inyo, Tatay Jimmy, kung kailan na talaga ilalabas kasi ibibigay mo na ngayon full Bukas payment. po. Sabi ni Pia, bukas daw. Bukas. Kung madarang motor bukas ng amayan lang, tanganing amay man din mga katrabaho. Kung nag-uuran, arong sa bago nag-uuran. Sinirong ko pa bago pa matuyo. Eh, siyempre, dahil man ako pwede magmasilya ng basa. Pero po, meron na kayong ano doon? Wala rin habungan ko man. Habong ka kan sa kung aldaw bagal, binuplas kang lurus. Ay, basta sarong aldaw, sarong panggi, hindi man yan maturog sa bilang. Si motor. So, So, tangaring may bukas, sir, kalit lang. Kahit naman bukas, ba? Opo, so bukas sir, dadalhin yung motor. Okay. Sige, agahan lang. Opo, sasamahan ko sila kasi walang serbisyo mag-asawa. Sige. Tagakon po sila sa may hinampakan. Papuntahin ko sila dito tapos ihatid ko sila. Para hindi naman kawawa yung mag-asawa kasi sa pamasahe po, kahit magpamasahe yan. Sa proceedings na lang, anak. Wala naman silang ano dyan. So, magawa ka na lang dito sa proceedings na. Lagay mo Para dito po na po maayos na. Kasusuan lang. Dito, lagay mo lang Wala. Basta sarong aldaw sa kumangitayan. Opo.
Kasunduan lang naman po yung kwan dito. Kasi talagang mali lang kami ng pambakan sa daming plastic sa inutan, mali talaga yan. Isipin natin, yung isang piraso para lang kasi maglalagay yung kalaki. Isipin natin na, ay nagpahihuli man ako kahapon, nakahiram ako sa yung para deliver magaling. Kaya nakahiram ako ng 2,000. Sabi ko, kung 25, 24 na daw si boss. Sabi ko, hindi, ano, babayaran ko mamaya. So, sa Manyan po, susang ngayon po, Tatay Jimmy, si sidecar po nag-iiro. Yun na, may masilya na. May masilya na po. Okay, Galing galing na sir. Galing po, nakita ko may masilya na May po. masilya May na. masilya na po. Tinutuyo ko lang mo niyan lang ito yung pisanta. Ano, subang ko mga Iyo po, medyo makulimlim. Hindi pati maano yun, kahit po talaga papatuloyin mo na. Sige po. Bilag-bilag So, ang pakilagay dyan, ano Kuya Pao, sa kasunduan na ibibigay na ngayon ni Ginoong Alejandro Salvador ay Tabenas. Salvador Tabenas. Tabenas, opo. Yung kabu Ibibigay na ngayon yung kabuoang bayad na 5,000. ayaw ko na rin na maabala si Kuya. Kasi sinabi na rin niyang wala na silang budget. Mabuti nga po at naging honest siya. Oo, naging honest si Nagsabi Kuya. siya na totoo, na kesa naman na nagpipretend pa, Tapos pero wala wala naman. Kaya, Inutan ko mga kahapon. kaya yun ang gusto ko lang na sabihin ni Kuya kasi tayo naman ay malawak yung pangunawa Opo, natin. madali. Saka Basta. pare-pareho naman tayong Pilipino, ba't pa tayo maghipitan? So yun, ibibigay niyo yung kabuuan kay Ginoong Jimmy Garcia, kay Ginoong Jimmy Garcia upang mailabas na yung sidecar. Basta bukas madala na niya ng ano, madala niya, nakaprepare man yung lahat. Madala niyo lang, kuha na kong muli. Yung salamin lang talaga sa carabiner yun lang ang wala. Tapos anak pangalan nilang dalawa. Kung na rin ata ko yun, no? May muli na rin ata doon. At saka Jimmy. At doon Hindi sila ba ako kahapon, mapirmahan. nangutang nga niya ako dun sa para deliver mo ng ano, ng bakal. Hiram ako ng 2,000 para makabili ako ng muti. Kasi 1,500 yun. Sabi ko nga niya, kung ano, tubuhan ko na lang. Tubuhan mo nga yan, miski isang gatos. Kasi pagkabit ng muli, tapos yung sa may chassis, wala na. Flooring man, wala na po yun, di ba? May side wheel na rin ata yun, Kuya, di ba? Mga tapas naman yun. May side wheel na yun na nakaabang natin. Yun na lang nga nang bibilhin yung salamin sa inutan kasi mahal yun. Balikon pala, yung pera pala andito. Bago magpirma si Tatay Jimmy, abot ko muna. Sige po. Ito po yung pera, Tatay Jimmy. Bilang po. Bilang po kung kumpleto yung pera na natanggap po yun. Sakto po. 5,000 po. Nabigay na po natin yung kabuuan. Bali, mapirma na lang po dito, no? Opo, opo. Pirma na lang po tayo. Sa pangalan po ni Sir. Ito po. Ikon ko lang sa to, Tabenas po ito. Ito. Yan, Tabenas. Sa taas na. Yan po. Para po na po, may labas na yung sidecar natin. Yan lang naman po yung hangad natin, wala nang iba. Po. Ayan, kumpleto na po. Tsaka gusto ko naman na wala kaming samahan na loob ni Tatay Jimmy. Pasensyahan na kung ano yung nangyari noon, no? Wala, yung tao lang tayo na minsan hindi natin mapigilan yung damdamin natin. May ano mo yan. Magiging makulit pa ang mata ko. Sige kuya, ingat po kayo. Yan si Salamat, Yan. Maraming salamat po kay Kapitana. Salvador, thank you din Opo, po. thank you kay Kap. Yan. So, thank you din po sa at mabilis po at na-action na natin agad yung mga ganong problema. Ano po. Kasi ayaw ko na rin na pahabain.
Tsaka ang isang bagay talaga kapag napag-uusapan Madali. ng maayos, madali. Oo. Kasi pag doon po kami dalawa, hindi talaga maayos kasi pataasan ng pride o kung ano yun. Tsaka yung unang silak po ng damdamin, syempre. Hindi Hindi mo maalis, lalo mga lalaki kayo mabuti. Sa bagay kahit babae nangyayari din. Opo. Yan, thank you kay Kap. Ayan mga kalingap at mga kasama, sa wakas nakapag-ayos na rin po kami ni Kuya Jimmy. Yan, sana magsilbing aral po ito sa mga kababayan po natin na masyadong mapagmataas. Sa totoo lang, hindi po kabawasan ng ating pagkalalaki ang pagbaba ng pride. Yan, at maging honest lang po tayo sa ating mga customer. Bigyan po natin ng paggalang kasi mga customer po natin yan. At walang problema na hindi nadadaan sa maayos at mabuting pag-uusap. Kaya maraming salamat kay Kapitana Rowena. Ang bilis ng kanyang aksyon. Napagkasundo niya kami. Nagkaroon po kami ng pirmahan. Inabot ko na po yung kakulangan natin. Full payment na po yung motor natin. Kaya yung mga kababayan po natin dyan, mga solid po natin, mga viewers, mga sponsors, mga supporters po natin, huwag na po kayo mag-alala. Sa madaling panahon ay mailalabas na po natin yung sidecar ni Jumart, ang ating regalo doon sa mag-asawa. Yan, yung kanilang anak ay si Princess. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, pagtitiwala sa inyong lingkod sa Mashley TV. Yan, sana wag po kayong magsawa na tumulong po sa ating mga kababayan. Mag-ingat po kayo lagi at mabuhay po tayong lahat. God bless.